Isang mapagpalang araw at magandang bahay mga GP. Sa araw na to ay dumating na yung ating inihantay no na parcel. Ito yung stand ng ating nabiling tibolso nung nakaraang linggo. Kung napapansin nyo yung binili nating tibolso nung nakaraang no na wala siyang stand. Kaya kung gagamitin natin ay nakalapag lang siya sa flooring. So mas mainam pa rin para sa akin na kailangan talagang meron siyang stand. Pero di pa natin ito subukan. Titingnan pa natin to kung talagang sapat na ba ito, kasi kung hindi, gagawa pa rin tayo ng DIY na stand. Gagawa lang tayo ng material, siguro natin ay meron tayong doon sa shop, mga marin. Yun lang siguro gagamitin natin para gawin natin sariling stand. So sa ngayon, subukan muna natin itong nabili natin, kasi ito kasi napakadali itong ibiyahe, lalo na sa sakaling hindi naman ito masyadong obra sa shop. Pero malamang pwede ito sa site, kasi pag halimbawa magdala tayo ng tibolso sa site, mahirap naman yung magdala tayo ng mabigat na stand. Kung halimbawa mag-DIY tayo ng plywood, medyo may kabigatan yon. So dito tayo sa yung itong nabili natin ngayon, na ang materials nito ay bakal no. At foldable ito, kaya napakadaling ibiyahe. Madaling ilagay sa sasakyan kasi tupi-tupi siya, napakadaling ibiyahe. Napakadaling bitbitin sa site. At magaan lang din siya. At silyado siya no. Katunayan na hindi pa talaga ito nabuksan. Ayan no, may silyo siya na may nakalagay na QR code. Ang brand nga pala nito ay Lotus din no. Kasing brand kagaya ng binili nating Tibolso, Lotus din. At saka yung model ng Tibolso ay talagang ito talaga yung pinakapaan niya nang nabili nating ng ating Tibolso nakaraan. Ito talaga yung pinaka paan niya. Insakto ito. O, di natin patagalin. Bubuksan na natin, tingnan natin kung ano na yung laman ng loob. Kung ito ba ay makapal ba naman materialis o baka naman mas madaling mayupi. Sa nagtatanong kung magkano bili ko nito, nabili ko nga pala ito sa around 3,000 no. So ilabas na natin, tingnan natin kung yung anong laman ng loob, ano kasama nito. So maliban sa may may kasamang eco bag, nilabas natin kanina, meron din siya kasamang screw at saka allen wrench. So di natin mamblema sa allen wrench, panghigpit niya. So ito na yung pinaka stand niya. Meron din siyang manual, pero di naman siguro kailangang basahin dahil simple lang naman ito. Nakabalot yung pinaka extension niya na pinakapaan niya. At meron din pala siyang lock dito. So tatagalin muna natin yung tali. So safety naman, naka-lock yung mayroon siyang pinaka-lock pala. Ayan. Kaya unfold na natin. So ito lang siya, pero mahaba to, gawa ng andito yung pinaka-apat na paa niya no. So dali natin sa loob. Doon natin to i-assemble. Tara. Okay, ito na siya.
Andito yung tibolso. May lock din pala siya. Kagandahan nito, no, kung halimbawa di ko gamitin sa tibolso ito, ay pwede ko rin itong gawing misa. Bali, magtapas na ako ng plywood para ipatong ko dito para gawing misa. So, magagamit ko pa rin ito sa site. Kasi minsan sa site, kailangan ko talaga ng misa. Halimbawa, pag magkabit ako ng mga pinto, magkabit ako ng mga constant hinges sa pinto para naman hindi masyadong nakalapat sa flooring. Medyo masakit din sa baywang kasi pag lagi kang nakaupo doon sa flooring. So, mas maganda pa rin kung mayroong misa na, ano, na paglalagyan. So, karga natin para subukan natin kung maluwag ba. Di ba masyadong sumikip? Kasi kailangan maluwag kasi marami pa tayong ikakarga eh. Kailangan hindi masyadong nakasagabal. So, tingin ko talagang hindi talaga to masyadong nakakasagabal gawa ng foldable siya eh. Tupain muna natin. Meron siyang lock na para naman hindi siya masyadong umiingay pag kinakarga sa sasakyan. Habang tumatakbo tayo, pag walang lock, medyo nag-iingay yung ano, yung nag-uuntog ang bakal. So ito hindi to iingay gawa ng ano, meron siyang lock. At saka mahigpit siya. So ganito lang siya kadali ikabit, no. So ganito lang siya kadali i-karga, no. Ayan. Ayan, no. So marami pa tayong pwedeng i-karga dyan. Kahit yung tibolso natin, pwedeng ipatong natin dyan. O di kaya ito yung ipatong natin sa tibolso. So napakaluwag. So dito na tayo sa site, no. Ito na yung ating tibolso na ipatong na namin. Na-lock na namin yung kanyang lock. So napakatibay naman. Sinubukan ko itulak, di naman siya na itulak, no, kasi kumakapit yung pinaka-rubber sa paa niya sa tiles. Kaya kahit pa paano, di naman siya basta-basta maitulak kahit sabi natin medyo maliit lang yung pinakapaa niya, no. Pero matibay ito. Ang materialis nga pala nito medyo makapal, kaya matibay talaga siya. So pwede na rin. Pero kung talagang malapad yung ano, tapos ikaw lang mag-iisang mag-cutting, para sa akin kailangan lagyan pa ito ng pabigat. Pwedeng lagyan natin ng buhangin, no. Yung pinaka-ano, kargahan natin yung paa ng pinaka-buhangin para talaga ano, dudulas. Stable talaga yung pagtulak natin ng board, lalo na kung 4x8 yung buong board ang ilalagay natin. So hanggang dito lang muna. Update ko kayo sa sunod na ano, pag magamit ko na to. Salamat sa inyong panonood. Bye bye, pansamantala.